Dakilang Aba, Yahuwah, nandito po kaming mga anak mo. Nagpapasalamat ng maraming sa iyo. Araw-araw, pinagkakaloob mo sa amin ang iyong mga basbas. Salamat, Ama, nandito kami sa pagtitipon bilang paghahanda sa aming nalalapit na banal na hapunan. Sa iyo kami humihingi ng gabay, Ama, sapagkat kung wala ka, hindi po kami makikilos, hindi po kami maghahanda. Ikaw lamang, Ama, ang makakatulong sa iyong mga anak. Sa bawat yugto ng aming pagsamba, ikaw nawa ang aming maramdaman. Lumakas ang aming pananampalataya at matanggap namin ang iyong banal na Espiritu. Ama, tulungan mo ang iyong mga hinirang sapagkat mahihina kami, nagkakasala kami, minsan papakipatawad kaming ganap sa lahat ng aming mga kasalanan. Panginoong Yahushua, aalalahanin namin ang iyong pagdurusa, ang iyong kamatayan. Totoo, napakabait mo, puspos ng pag-ibig at pagmamahal. Tiniis mong lahat ng bagay, alang-alang sa amin. Salamat ng marami sa iyo. Gagawin namin ang nararapat. Kaya nga nagtakda po kami ng mga panalangin at ngayon kami po'y nakikisuyo. Tulungan pong gagawin naming mga pagsamba ngayon at sa mga susunod pang mga araw. Madama namin ang iyong pagsasama sa ikalalakas ng aming pananampalataya. Sa pagsambang ito, mag-aaral kami bilang paghahanda para maging dapat kami sa pagtanggap ng mga biyaya na kalaan sa iyong mga hinirang. Ama, pakibasbasa ng iyong mga anak. Sanmon po kami naroroon. Iligtas po kami sa lahat ng kapahamakan. Ipagkaloob po ang iyong mga biyaya sa aming mga paghahanap buhay at patuloy po kaming iligtas sa lahat ng uri ng sakit, sa lahat ng uri ng kapahamakan. Pakibasbasan din ang iniyabuloy ng iyong mga anak. Patuloy po kaming pagtiyagaan, patuloy po kaming pagpalain sa lahat ng aming ginagawa. Kami po'y sumasampalataya, Ama. Tutulungan mo kami ngayon sa aming pag-aaral ng iyong mga salita sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Shabbat Shalom sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat sapagkat tayo ay muling natitipon para isagawa ang pagsambang ito. Alam natin napakalapit na ang ating pong banal na hapunan. Ito na rin po ang ating pagdiriwang ng Passover. Mga simulain po ng mga pag-observe natin sa iba't ibang kapistahan ni Yahuwah Abba. Dahil po napakahalaga ang gagawin nating banal na hapunan, kinakailangan tayo po ay maghanda at alamin natin ang mga dapat natin gampanan para tayo ay maging karapat-dapat sa pagtanggap ng biyaya na nakataan dito po sa gagawing mga banal na hapunan. Kaya magsimula po tayo sa pag-aaral dito po sa Mateo 26 hanggang 28. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Yahushua ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan.
at dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, "Magsiinom kayong lahat diyan sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan." Ang binasa po natin ay ang itinakda ng ating Panginoong Yahushua nung araw po ng Paskwa. Nung araw ng Paskwa, tinipon niya ang kanyang mga alagad at sila po ay nagkaroon ng tinatawag natin ngayon na banal na hapunan. Ito rin ang ating gagawin at tayo po ay sumasampalataya habang ginagawa natin ito, makakapiling natin, makakasalo natin ang ating Panginoong Yahushua. Dahil makakasama natin ang Panginoong Yahushua, kinakailangan na tayo ay maging handa, ihandang puso natin, ihanda ang ating pag-iisip. Ano po ang gagawin natin bago tayo kumain ng tinapay at uminom mula po sa isang kopa? Magkakaroon po tayo ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Tayo po ay magsasagawa ng pagtitipon o pagsamba. Kaya kahit saan tayo naroroon, maaari po tayong mag-connect sa pagtitipong ito. Gagawin ito sa pamamagitan po ng tinatawag na Zoom. Kaya yung pagsambang banal na hapunan natin ay available lang sa Zoom. Ito po ay live. Merong iba ay makakasama nating personal, pero sa karamihan, ito'y gagawin sa pamamagitan po ng Zoom. Ang oras po, wag natin kalilimutan, ay 7 p.m. Pacific Standard Time. Sana po ay napaghandaan na po natin ang oras na ito para tayong lahat ay makasagawa ng banal na hapunan ng sabay-sabay sa pagtitipong ito. Ngayon, bago pa dumating ang araw na yon, dapat natin matiyak na nakahanda na rin yung ating gagamiting mga tinapay at kopa. Maghanda ng sapat, batay po sa dami ng tatanggap. Kaya kung dalawa lang ang tatanggap sa inyong sambahayan, tiyakin po natin yung tinapay hindi naman sobrang laki. Yung babasbasan, sana sapat para sa dalawa, para makain at maubos kaagad. Kung dalawa lang po kayo, meron dalawang kopita, sana po yung pong pinanggagalingan ng nilalaman ng kopita ay konti lang din. Sapat lang sa pangdalawa para hindi po naaaksaya yung mga gagawin natin o gagamitin natin sa ating banal na hapunan. Tiyakin natin yung babasbasan, yun po ay dapat natin gamitin. Ngayon, kung ikaw lang, mag-isa ka lang, nadadalo ng pagtitipong ito, ay isa lang tinapay ang gagamitin. Tiyakin po natin yung pirasong tinapay na yon ay sapat para lang sa isang tao at yung isang kopita ay para lang sa inyo. Kaya yan po ay pagka ikaw lang mag-isa. Ang tinapay, tiyakin po natin ay walang lebadura o kaya unleavened. Kasama na rin sa atin pong pagdiriwang ng Paskwa at ang iba pang mga kapistahan ay hindi po tayo kakain sa tinatawag na mga leavened products. Yung unleavened bread ang ating kakainin. Meron po tayong listahan ng mga leavened products na available doon po sa ating website o kaya sa ating pong Facebook. Pwede po natin tingnan kung ano-ano po yun. Kasama po dyan yung mga tinapay na regular, yung pong cookies, o kaya at iba pa, mga pasta, so on and so forth. Dapat iwasan natin yon sa buong panahon ng ating pagdiriwang ng mga kapistahan ni Yahweh. Ngayon, yun pong ating iinumin, ito po ay either yung wine o kaya yung grape juice. Tiyakin lang po natin, yung gagamitin ay pure grape, hindi po yung cocktail na merong halo na ibang mga juice. Ngayon, ito po ay mahalaga, bago pa dumating yung takdang oras ang ating pagtitipon o pagsamba, kung maaari, sa gabi pa lamang, di ba? Ihanda na po yung silid. Yung silid ay yung pong lugar kung saan isasagawa yung pagtitipon. Nakahanda na rin yung mesa at yung mga kagamitan, yung tinapay at ang katas, kung maaari, ito po ay nakaharap doon po sa monitor o sa screen kung saan po isinasagawa yung pagsamba. Ito po halimbawa ang itsura ng mesa. Ito po ay sa isang sambahayan na meron pong
anim na tatanggap. Nandun po yung tinapay, babasbasan yung tinapay bago pagpuputol-putulin, babasbasan din yung saro bago po ito ibuhos yung nilalaman. Hanggat maaari, ito po ay nakaharap sa TV screen o kaya monitor kapag kayo po ay magjo-join sa pamamagitan ng Zoom. Ang Zoom po ay magbubukas 30 minutes bago po ang takdang oras para po meron tayong sapat na panahon para magbulay-bulay sapagkat mahalaga na tayo ay makapag-meditate, makapag-reflect bago po natin tanggapin ang ating bahagi ng banal na hapunan. Ngayon, bagamat kayo po ay dadalo sa inyong sariling sambahayan, hindi ibig sabihin kung ano na lang ang ating isusuot. Ito po'y totoo sa karaniwang pagsamba, lalo na kapag pagsamba na napakasagrado, katulad po ng ating banal na hapunan. Kaya dapat magsuot tayo ng damit na maayos at angkop sa kabanalan ng okasyon. At sa panahon ng pagsamba, tiyakin po natin naka-turn off yung atin pong mga cellphones at iwasan po natin yung mga distractions. Kasi hindi po nararapat na habang nagsasagawa tayo ng pagsamba, yung TV nakabukas, yung computer nakabukas, may ibang tao kumakain doon. Kaya maghanap tayo ng magandang lugar para isagawa po ang hapunan na ito ayon po sa kabanalan ng okasyon. Ngayon, lahat po ng dadalo ng personal, mahalaga po all-in na po tayo bago po magsimula yung takdang oras. 30 minutes. Ibig sabihin, 6:30 pa lamang, 6:30 p.m. Pacific Standard Time, nasa loob na tayo ng dako para tayo ay merong sapat na panahon sa ating gagawing paghahanda. Ngayon, naisagawa natin ang lahat ng bagay. Tayo po ay magbabanal na hapunan. Ano pong ating gagawin na kasama sa banal na hapunan? Sa Mateo 26, nakasulat po, dumampot si Yahushua ng tinapay, pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo itong aking katawan. Kaya meron pong bahagi sa pagsamba na tayo'y kakain ng tinapay. Tiyakin lang po natin, kakainin po natin yung tinapay ng sabay-sabay. Ngayon, ano po yung proseso para matiyak natin na sabay-sabay yung pagkain natin ng tinapay? Meron po gagawin yung ministro. The minister will say, "Brethren, let us now begin breaking the bread and serving them to all the participants." Kaya ito'y gagawin pagkatapos ng sermon. Meron pong sermon o kaya pagtuturo ng mga salita ng Diyos bago po natin pagputol-putulin yung ating mga tinapay. Kasabihin din ng ministro, are there any households who have not yet completely served the bread? Kaya kung meron pong halimbawa sa isang dako na hindi pa nila natatapos yung pagputol-putol ng tinapay, hihintayin po namin kayo. Pero sabihin po sa amin sa pamamagitan ng mga chat, yung sa chat box ng Zoom. Kaya if there are any households, sasabihin ng ministro, who have not yet completely served the bread, please indicate by raising your hand o kaya using the chat box on Zoom. Meron po kasing icon doon na kamay. Pag kinlik mo yon, you're raising your hand. O kaya, direkto mo na lang sabihin doon po sa chat box para makita namin kung kailangan pa kami maghintay. Kasi dapat sabay-sabay natin gagawin itong pagkain ng tinapay. Ngayon, kapag nakahanda ng lahat, tatayong ministro, sasabihin niya, our King Yahushua HaMashiach, we shall eat this bread which symbolizes your body, which was broken and nailed to the cross for the forgiveness of our sins. We do this to remember and to honor you. Tapos sabay-sabay, amen. Tapos sabay-sabay, kakainin natin yung tinapay. Pagkatapos, yung ministro ay mananalangin, hihingi ng pagbabasbas sa ating lahat at hihingi ng pagbabasbas rin doon po sa katas ng ubas. Kaya pagkatapos nun, uupo po ang kapulungan, tapos gagawin natin yung pangalawang bahagi. Ano po yun? Yung 27, sa Mateo 26:27, at tumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan. Kaya katulad po ng pagkain ng tinapay, sabay-sabay tayong iinom
ng katas ng ubas. Ano po ang proseso? Katulad po ng proseso sa pagkain ng tinapay. Kaya yung ministro tatayo, sasabihin, "Brethren, let us now begin serving the juice to all the participants." Yung pong signal po ninyo, kung kayo nasa bawat sambahayan, na kukunin po yung saro, tapos ibuhos po ninyo sa bawat kopita, alinsunod sa dami ng mga tatanggap. Tapos sasabihin ng ministro, "Are there any households who have not yet completely served the juice?" Ito po yung pagkakataon para sabihin sa amin, hindi pa kami handa, hindi pa namin ganap na nabibigay ang juice. Kaya sasabihin po nyo yan sa chat box o sa loob ng Zoom. Ngayon, kapag lahat na ay naibigay, tatayo muli ang ministro at tapos sasabihin, "Our King Yahushua HaMashiach, we shall drink this juice of the fruit of the vine, which symbolizes your blood, which was shed on Mount Calvary for the forgiveness of our sins. We do this to remember and to honor you." And then we say, "Amen." Tapos sabay-sabay po natin iinumin, tapos meron pong isasagawang panalangin. Kaya yun pong logistics natin para sa gagawin nating banal na hapunan. Sinasabi namin ito ngayon para mapaghandaan natin, para maisagawa natin yung banal na hapunan na meron pong kapayapaan at kaayusan, sapagkat yun po ay nagpapahayag na tayo ay kumikilala na ating ginagawa ay sagrado at banal. Pero higit doon, ano ang dapat natin isaisip at isapuso habang ginagawa natin ang banal na hapunan? Unang Korinto 11:27, kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ano pong dapat natin gawin? Kapag tayo po ay tatanggap ng ating bahagi ng banal na hapunan, tiyakin po natin, ito isasagawa natin sa isang karapat-dapat na paraan. Kaya yung pagkain na ating gagawin, yung pag-inom na ating gagawin, hindi po ito ritual lamang. Dapat yung isip at puso natin nandoon. Hindi po ito casual dining. Ito po ay may kahulugan. At napakahalaga ang kahulugan nito. Kaya kung sino man ang kakain o kaya iinom, pero wala sa kanilang puso, wala sa kanilang isip o pananampalataya ang kahalagahan ng banal na hapunan. Ang sabi po ni Apostol Pablo, sila po'y magkakasala. At ang uri ng pagkakasalang yun matindi. Ang sabi ni Apostol Pablo, magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya nga yung mga hindi nakahanda, hindi po naging dapat yung kanilang paraan ng pagtanggap ng banal na hapunan. Ano po ang naging bunga o resulta noon? Dito pa rin sa unang Korinto 11:29 hanggang 30 at 32, sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasaktin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Datapwat kung tayo'y kinahatulan, ay pinaparusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Ano pong naging resulta? Dahil may ilan tumanggap nga ng banal na hapunan, pero hindi nila kinilala yung kahalagahan ng katawan ng Panginoon. Ayon po sa ating binasa, sa halip na sila'y binasbasan, sila ay pinarusahan. Ang sabi rito, sila'y hinatulan. Ano yung hatol o parusa sa kanila? Ang sabi, marami ay nanghina. Ano pa? Ang iba ay nagkasakit. Ang iba, ang sabi nga rito, hindi kakaunti, ay nangatulog. Ang katumbas, so ibig sabihin nun, sila ay namatay. Yan po yung euphemism na ginamit ni Apostol Pablo. Tinutukoy niya sila ay namatay. Kaya nanghina, nagkasakit, namatay. Sa halip na sila'y tumanggap ng biyaya, sila'y pinarusahan ng Ama. Anong kahulugan ng pagpaparusang ito? Hindi po ito hatol ng pagtatakwil mula sa kaharian ng Diyos.
Ito po ay hatol ng pagdidisiplina bilang mga anak ng Diyos. Bakit po sila pinaparusahan o dinidisiplina? Ayon po sa ating binasa, upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Pero bakit tayo papayag na tayo po'y hahatulan kapag tayo tatanggap ng banal na hapunan? Huwag tayo pumayag na mangyari yon. Kaya nga, meron tayong ganitong pag-aaral. Tinitiyak po namin kung kayo po'y tatanggap ng iyong bahagi, tatanggapin ninyo ang biyaya ni Yahuwah at biyaya ni Yahushua HaMashiach. Kaya dapat natin malaman, paano dapat paghandaan ang banal na hapunan ni Yahushua? Basahin po natin sa Korinto 11:28 hanggang 31. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit mahihina at masasakti ng marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Anong dapat natin gawin para pagtanggap natin ng banal na hapunan? Hindi po tayo hahatulan ng Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo, dapat siyasatin natin ang ating sarili. Kasi kapag sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi po tayo hahatulan ng Panginoon. Kaya nga meron po tayong isinasagawang ganitong pagsamba. Pagkakataon po na siyasatin natin ang ating sarili. Huwag po natin siyasatin ng iba. Siyasatin natin ang ating sarili. Ang tawag po dyan, introspection. Iniisip natin, binubulay-bulay natin ang ating buhay, kung paano tayo namuhay. Inaalam natin, tayo ba ay nagkasala? Sapagkat ang dahilan kung bakit napako sa krus si Yahushua ay dahil para sa ating kasalanan. Hindi lang niya binuwis ang kanyang buhay, nagdusa siya sa bawat kasalanan natin. Kasalanan ng lahat ng tao. Kaya dapat lang, bago po natin tanggapin yung banal na hapunan, nagawa natin yung pagbubulay-bulay. Ibig sabihin, inalam natin saan ba tayo nagkulang. Kaya yung isang bagay na dapat natin malaman para maisagawa natin yung ganap na pagbubulay-bulay o kaya ganap na pagsusuri o pagsisiyasat sa sarili ay nakasulat po sa 2 Korinto 13:5. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Yahushua Kristo ay nasa inyo malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? Mga kapatid, anong isang bahagi ng pagsisiyasat sa sarili? Dapat sinisiyasat natin sa ating sarili. Tayo po ba'y nabubuhay sa pananampalataya? Maaaring sabihin ng iba, ako po'y sumasampalataya. Mabuti po yun. Pero yung tunay na pananampalataya may bunga. Meron pa nagsasabi sila'y sumasampalataya, pero hindi po talaga sumasampalataya. Anong katunayan ng pananampalataya? Yung bunga ng pananampalataya. May gawa. Kaya dapat alamin natin, ako ba ay sumasampalataya talaga sa Panginoong Yahushua? Si Yahushua ba ay sumasa akin? Kasi kapag hindi, iisa ang ibig sabihin. Kailangan po magsisi tayo. Kailangan po sumampalataya tayo sa Panginoong Yahushua. Kaya ano po maaaring natin dapat itanong o maitanong sa ating sarili habang tayo ay nagbubulay-bulay? Ito po mga kapatid, ito ay gabay sa inyong gagawing pagsusuri sa sarili. Tanungin natin ang ating sarili itong dalawang tanong na ito. Ano po ba ang ginagawa ko na ayaw ni Yahuwah na gawin ko? Maliwanag po? Kaya mula ngayon hanggang sa panahon po ng ating banal na hapunan, ang pinakamagaling ay araw-araw ginagawa natin ito di ba? Bago po tayo matulog, ginagawa natin to. Ano ba ang ginagawa ko na ayaw ni Yahuwah na gawin ko? Tapos pagpasyahin natin na
huwag na natin gawin yun. Ano pa? Pangalawa, ano ang hindi ko ginagawa na nais ni Yahuwah na gawin ko? Isipin natin yon. Tapos, kung meron po tayong natuklasan, anong dapat natin gawin? Sumunod tayo. Gawin natin yung pinagagawa ni Yahuwah. Sabihin natin sa Diyos, halimbawa, mamayang gabi, o kaya bukas, araw-araw, gawin natin, sabihin natin sa Diyos, Ama, ano po ba? Ipakita po sa akin yung aking mga dapat gawin, ipakita po sa akin yung mga hindi ko dapat gawin. Tapos, magbubulong sa iyo si Yahuwah. Sasabihin niya sa iyo. Kung tayo po ay magiging sincero sa panalangin ito at magiging sincero sa pagsisiyasat sa sarili natin, ipapahayag ng Diyos. Bakit naman hindi? Nais ng Diyos na tayo ay mapabuti. Alam niya yung kasalanan, yun po ay makasasama sa tao at sa kanyang sambahayan. Kaya kung ito po ay siseryosohin natin, ipagkakaloob ito ng ating Panginoong Yahuwah. Ano pa ang dapat natin hilingin? Dito po sa Salmo 26:2-3, siya sa atin, at subukin niyo ako, Yahuwah. Suriin ninyo ang aking puso't isipan dahil lagi kong naaalaala ang iyong pagmamahal at namumuhay ako ng pinanghahawakan ang iyong katapatan. Ano po ang dapat pa nating gawin? Para po maging ganap yung pagsisiyasa sa ating sarili. Humingi po tayo ng tulong mula kay Yahuwah. Bakit? Sapagkat meron siyang nakikita na hindi po natin sigurong nakikita. Kasi kung minsan, kapag sasabihin natin sa isang tao, lahat ba ng pinagagawa sa iyo ng Diyos, nagawa mo na? Siguro sasabihin ka agad, opo. Pero baka meron tayong hindi nakikita, pero kitang-kita ni Yahuwah. Kasi kung minsan bilang tao, hindi natin nakikita lahat Meron po tayong hangganan sa ating kaalaman. Pero ang Diyos, alam niya. Kaya, piyakatin natin ng Diyos, invite natin ng Diyos, ay anyayahin natin siya, na siyasatin ang ating puso at ang ating isip. Mga kapatid, ang totoo, alam na naman niya Di ba? Kaya, huwag po tayong matakot na sabihin sa Diyos, subukin niyo ako, suriin ang aking puso at ang aking isipan. Bakit hindi tayo dapat matakot? Ayon po sa ating binasa, ang Diyos ay mapagmahal at mapanghahawakan natin ang katapatan ni Yahuwah. Ano ang kahulugan? Ang kahulugan, kapag meron pong pinahayag si Yahuwah ukol po sa ating kasamaan o kaya sa ating kasalanan, ang layunin niya, hindi para tayo itakwil, kundi para tayo ay ituwid para lalong gumanda ang takbo ng ating buhay. Hindi po ba itong gusto natin? Yan din ang gusto ng Diyos. Kaya gusto niyang ipakita sa atin yung mga bagay na nakahahadlang sa pagdaloy ng biyaya. Gustong-gusto ni Yahuwah na padaluyin ng sunod-sunod ang biyaya sa ating buhay. Ano pa ang dapat nating hilingin kay Yahuwah? Ito po sa Salmo 139:23-24, O Diyos, siyasatin niyo ako upang malaman niyo ang nasa puso ko. Subukin niyo ako at alamin ang aking mga iniisip. Tingnan niyo kung ako ay may masamang pagpuugali at patnubayan niyo ako sa daang dapat kong tahakin magpakailanman. Bakit napakahalaga? Na matulungan tayo ni Yahuwah sa pagsisiyasat sa sarili para matuklasan po natin yung ating masasamang pag-uugali. Ang mahirap, yung ugali natin hindi natin napapansin. Ito'y napapansin ng iba. Halimbawa, mayroong napapansin ng iyong asawa na hindi mo siguro alam tungkol sa inyong sarili. Pero pag sinabi naman ng asawa, magagalit ka, di ba? Sa panahon po ng ating pagsusuri at pagsisiyasat, dapat lahat ay matanggap natin yung mga constructive criticism. Ang higit na makakatulong, walang iba kundi si Yahuwah, sapagkat nakikita niya yung ating puso at isipan. Anong dapat natin hilingin kay Yahuwah? Dapat hilingin natin na maayos natin, mabago natin yung masamang pag-uugali at tayo ay patnubayan niya sa daang dapat nating tahakin magpakailanman, sapagkat ang pinakadahilan
At ang pinakalayunin kung bakit tayo po ay nagsisiyasat ay para tayo ay magsisi, mag-practice ng Teshuvah, para tayo ay tumahan o kaya dumaan o kaya lumakad doon po sa tamang daan para sa biyaya. Ano po ang magiging bunga kapag sinagawa natin yung tamang pagbabagong buhay, yung tamang paraan ng pagsusuri at pagsisisi? Ito po sa Salmo 32:1-5, mapalad ang isang tao na ang mga pagsuway at mga kasalanan ay pinatawad at kinalimutan na ni Yahuwah. Mga kapatid, hinto muna tayo dyan. Meron tayong dapat pansinin. Ang dahilan po kasi kung bakit kung minsan meron mga tao, bagamat marami po silang mga comforts sa buhay. Halimbawa, meron silang bahay, meron silang magandang trabaho, pero iba, bagamat taglay nila ang mga bagay na ito, meron pong bumabagabag sa kanila. Kaya sila ay mahina, hindi sila masaya. Ang dahilan ay dahil po sa kasalanan. Kasi habang yung kasalanan nagkahari pa sa ating buhay, hindi po maaari tayong maka-experience ang tinatawag nating shalom. Kung gusto po natin yun, nagsisimula po yan sa pagpapatawad ng ating kasalanan. Kasi tayo ay nahuhulog pa rin sa pagkakasala. Kaya araw-araw dapat humingi tayo ng kapatawaran. 2, mapalad ang tao na ang kasalanan ay hindi ibinibintang sa kanya ni Yahuwah at walang pandaraya sa kanyang puso. Noong hindi ko pa ipinagtapat ang aking mga kasalanan, buong araw ako'y nanlulumo at nanghihina ng aking katawan. Araw-gabi, hirap na hirap ako dahil sa tindi ng inyong pagdidisiplina sa akin. Nawala na ako ng lakas tulad ng natuyong tubig sa panahon ng tag-araw. Ngunit sa wakas, ipinagtapat ko ang aking mga kasalanan sa inyo. Hindi ko ito itinago pa. Sinabi ko nga sa sarili ko, ipagtatapat ko na ang aking mga kasalanan kay Yahuwah at pinatawad niyo ako. Mga kapatid, pagka tayo po ay nagtapat kay Yahuwah, humingi ng kapatawaran, siya po ay tapat sa kanyang pangako. Sa pamamagitan ni Yahushua, patatawarin tayo. Hindi po ba pinatawad na tayo nung namatay sa krus ang Panginoong Yahushua? Opo, pinatawad na tayo. Subalit, meron pa rin kasalanan. Dahil dito tayo ay dinidisiplina. Kaya kapag nung tayo po ay tinubos na ng dugo ni Kristo, tayo po ay saan nilagay? Nilagay po tayo sa sambahayan ni Yahuwah. Ano pong hangad ni Yahuwah ukol po sa mga anak niya kasama sa kanyang sambahayan? Sila po ay maging sakdal, maging banal katulad po ng kanyang pangunahing anak si Yahushua. Di ba? Anong gagawin niya kapag tayo nagkakasala? Ayon po sa ating binasa, tayo didisiplinahin. Kaya kung babasahin po natin Hebreo 12, meron pong pagdidisiplina. Ang dahilan ay para tayo ay mahikayat na magbagong buhay. Kaya sa isang lingkod ng Diyos, bagamat sila ay kasama sa sambahayan ni Yahuwah, kung sila ay mabubuhay sa kasalanan, ayon po sa ating binasa, sila ay manlulumo, manghihina, magiging mahirap. Ito'y disiplina ni Yahuwah. Pero kapag tayo magtatapat, tayo po ay pagpapalain, tayo po ay pagkakalooban ng mga biyaya bilang mga anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, dapat araw-araw sinasagawa natin yung pagsisiyasat sa sarili at pagbabagong buhay. Paano pa dapat natin paghandaan ang banal na hapunan ni Yahushua? Malaking bahagi yung pagsisiyasat sa sarili. Pero ano pa ang pinagagawa sa atin? Dito po sa unang Korinto 11:29-30, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasaktin
At hindi kakaunti ang nangatutulog, natapwat kung tayo'y hinahatulan ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulan kasama ng sanlibutan. Mga kapatid, para maiwasan po natin yung parusang yon, yung binabanggit dito na parusa ay ang pagdidisiplina sa mga kasama sa sambahayan ng Diyos. Ayon ng Diyos, yung kasama sa kanyang sambahayan ay maparusahan kasama ng sanlibutan. Sapagkat wala na sila sa sanlibutan eh. Yan pong kalagayan natin. Dahil sa pagtubos ng Panginoon Yahushua, nasa sambahayan tayo ni Yahuwah. Pero kailangan sumunod pa rin tayo doon po sa mga palatuntunan ni Yahuwah. Kaya meron po tayong pagsisisi. Ngayon, ano pa ang dapat makita sa atin para sa pagtanggap natin ng banal na hapunan, tayo magiging karapat-dapat? Ayon po sa ating binasa, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng, napansin po ninyo nakasulat, hindi kumikilala sa kahalagahan ng katawan ng Panginoon, kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Sa makatwid, isang mahalagang paghahanda, isang dapat makita sa atin habang tinatanggap natin ang banal na hapunan ay ang pagpapakilala o pagkilala sa kahalagahan ng katawan ng Panginoong Yahushua. Pero paano yun? Paano natin gagawin ang pagkilala sa kahalagahan ng katawan ng Panginoong Yahushua? Dito po sa unang Korinto 11:23 hanggang 26, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Yahushua ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-aalaala sa akin, sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Paano po natin mabibigyan ng kahalagahan ang katawan ng Panginoon Yahushua? Para pagtanggap natin ang banal na hapunan, magiging karapat-dapat ang isasagawa natin. Ayon po kay Apostol Pablo, yung atin pong pagkain ng tinapay, hindi basta pagkain lang ng anumang tinapay. Kaya nga, ang sabi niya, ang sabi ni Yahushua, ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Mga kapatid, napakahalaga yung sinabing ito ng Panginoong Yahushua. Kaya yung banal na hapunan, hindi dapat gawing ritual eh. Dapat nandun yung puso tsaka isip natin. Ano yung nasa isip at puso natin? Yung katawan ni Yahushua. Yun yung tinapay. Hindi po literal na katawan yung tinapay. Sumisimbolo yun sa katawan ni Yahushua. At sinabi ni Yahushua, ito'y pinagputol-putol para sa inyo. Ibig sabihin, nais ng Panginoon Yahushua na habang kinakain natin yung tinapay o pagtanggap natin ng tinapay, naaalaala natin yung kanyang pagdurusa, sapagkat ito'y pinagputol-putol para sa inyo. Nagdusa ang Panginoong Yahushua. Yung broken body, sumisimbolo yon sa matinding pagdurusa ng Panginoong Yahushua. Ano pa? Ang sabi rin ni Apostol Pablo, at sinabi ni Yahushua, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-aalaala sa akin. Napansin po ninyo? Dalawang ulit binanggit ng Panginoon Yahushua, gawin niyo ito ng pag-aalaala sa akin. Alalahanin yung kanyang pagdurusa. Alalahanin din yung kanyang kamatayan. Dahil sa siya'y pinako sa krus, dahil siya'y ginulpi, nawala siya ng dugo, natubos niya ang ating mga kasalanan dahil sa kanyang dugo. Namatay siya
para sa atin. Kaya yung pagtanggap natin ng banal na hapunan, inaalaala natin yung pagdurusa at kamatayan ng Panginoong Yahushua. Dapat nating kilalanin, napakahalaga ng ating katubusan. Kaya huwag natin gagawin itong biro. Huwag na gagawin natin itong ritual. Dapat nandun ang buong puso at pananampalataya natin. Hindi lang natin dapat inaalaala na siya ay nagdusa at namatay. Dapat alalahanin din natin kung paano siya nagdusa at namatay. Kaya napansin po ninyo mga kapatid, bago po dumating ang banal na hapunan, nagsagawa tayo ng mga iba't ibang Bible study. Kaya nga natin talagang pinag-aralan yung Isaiah 53. Pinag-aralan din po natin yung awit 22. Doon kasi pinapahayag yung lalim ng kahulugan. Yung tinanggap ng Panginoon Yahushua na parusa. Kaya ulit-ulitin natin yung mga Bible studies na ito. Ulit-ulitin po ninyo mag-aral ng Isaiah 53, ng Psalms 22, at iba pang mga Bible studies po natin bilang paghahanda para masabi natin sa Panginoon Yahushua, Panginoon, tatanggapin ko po itong tinapay. Naaalaala ko ang ginawa mo para sa akin. Iinom po ako ng kopa. Naaalaala ko ang lahat ng iyong ginawa para sa atin. Kasi kapag sinasariwan natin ang isip, magiging galing sa puso yung pagtanggap natin ng banal na hapunan. Kaya huwag natin kakalimutan yung Isaiah 53, 4 hanggang 6. Pinag-aralan po natin yung Isaiah 53, 4 hanggang 6. Basahin po natin muli. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ni Yahweh ang kasamaan nating lahat. Mga kapatid, naisip niyo po ba yun? Ang sabi po, ang binasa nating hula na tinupad ng Panginoon Yahushua. Ang sabi, ipinasan sa kanya kay Yahushua. Ipinasa ni Yahweh sa kanyang buktong na anak ang kasamaan nating lahat. Kaya ang pinarusahan, sino po? Yahushua. Kaya sinabi sa talatang 4, dinala ang ating mga karamdaman. Binabanggit po dito sa talatang ito yung 4 na pagdurusa ng Panginoon Yahushua at ang kahulugan kung bakit na ito'y tiniis. Ayon po sa ating binasa, siya'y nasugatan, binugbog, pinarusahan, at siya po ay tumanggap ng latay, siya po'y hinagupit. Bakit po niya ito'y ginawa? Sa susunod na slide, nandyan po yung pagdurusa ni Yahushua. Sinugatan siya, kahulugan nun sa wikang Hebreo, binutasan siya. Piercing ang ibig sabihin nun. Kaya nga pinako sa krus para tayo po ay hindi na makasama sa sumpa ng kautusan. Binugbog siya, pinahirapan, emosyonal, mental, physical. Hindi lang pinako sa krus. Alam natin yung parusa na para sa lahat ng tao, siya'y kumuha nun lahat. Kaya pinarusahan siya, binugbog siya, para tayo magkaroon ng kapayapaan o kaya shalom, hinagupit siya para tayo ay gumaling sa ating karamdaman. At ang ganap na katuparan na yan, alam niyo po kung ano? Yung ating katawang laman, babaguhin. Kasama po yan sa resulta ng ginawa ng Panginoon Yahushua. Yung katawan natin ay magkakaroon ng pagbabago. Magiging maluwalhating katawan, katulad ng kanyang katawan sapagkat siya'y hinagupit. Dahil doon tayo gagaling. At ang galing, kagalingan na binabanggit dito, yung ganap na pagpapagaling sa pagtanggap natin ng buhay na walang hanggan. Pero higit sa lahat, ano ang dapat na maisip natin
Anong pinakadahilan, pinakapunto kung bakit isinugo ni Yahweh ang kanyang anak, kung bakit ibinigay ni Yahushua ang kanyang buhay para sa atin. Dito po sa Roma 5:8 hanggang 11, pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayon meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. Tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Hindi lang yan, nagagalat tayo sa relasyon natin sa Diyos. Ngayon dahil sa ginawa ng ating Panginoon Yahushua Kristo, naibalik na ang magandang relasyon natin sa Diyos dahil sa Kanya. Opo mga kapatid, dahil sa matinding pag-ibig ng Diyos, binigay niya ang kanyang anak. At ang anak namatay alang-alang sa atin, kaya natitiyak. Sabi ni Apostol Pablo, nakatitiyak tayo, maliligtas tayo. Pagdating muli ng ating Panginoong Yahushua, maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Maliligtas tayo sa dagat-dagatang apoy. Maliligtas tayo dahil po isinugo ni Yahweh ang kanyang anak. Pero sana, wag po natin kalilimutan mga kapatid, yung pinakadahilan kung bakit ito ginawa. Hindi lang po para tayo maligtas, kundi para tayo ay magkaroon, para tayo maibalik sa atin yung ating magandang relasyon. Kanino po mga kapatid? Sa Diyos. Yun talagang nasa isip ng Diyos. Hindi lang tayo iligtas sa apoy, kundi tayo ay magkaroon ng magandang relasyon sa Kanya. Dati kaaway, ngayon kaibigan. Dati kaaway, ngayon mga anak. Huwag natin kalilimutan yun. Ibinigay na ng Diyos ang lahat para tayo magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Pero itong tanong mga kapatid, tayo ba ay merong personal na relasyon sa Diyos? Kinakausap ba natin ang Diyos? Nagpapasalamat ba tayo kay Yahweh, kay Yahushua? Meron bang impluensya sila sa ating buhay? Baka tinanggap lang natin yung kaligtasan tapos kinalimutan na natin si Yahweh at si Yahushua. Hindi sana ganon. Niligtas tayo para mabuhay. Yung magandang relasyon na yun. At kung tutuusin, yaan ang pinaka magandang biyaya na ating natamo dahil po sa ginawa ng Panginoong Yahushua. Kaya ano ang hinihintay ni Yahweh na gawin natin? Lalong-lalo na tayo ay mga tinubos ng dugo ng Panginoong Yahushua. Ito po sa Isaiah 55:1 hanggang 2, sinabi ni Yahweh, nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan, ngunit hindi naman sila nananalangin. Nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin, ngunit hindi naman sila naghahanap. Sinasabi ko sa bansang ayaw tumawag sa akin, narito ako upang ikaw ay tulungan. Buong maghapon nakauna ang aking mga kamay sa isang bansang mapanghimagsik at ginagawa ang lahat ng magustuhan nila. Mga kapatid, tayo po mga tinawag, mga kasama sa bayan ng Diyos, dahil po tayo tinubos ang dugo ng Panginoon Yahushua, merong hinihintay ang Diyos na dapat gawin natin. Ano po yun? Una, manalangin tayo. Pagkat sabi ni Yahweh, nakahanda akong dinggin ang kanilang panalangin. Nakahanda akong tulungan sila. Ito po ba'y nagagawa natin? Baka nakakalimutan natin si Yahweh. Ano pa ang hinihintay ni Yahweh? Ang sabi rin niya, nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin. Pero hindi sila naghahanap. Hinahanap pa natin si Yahweh.
sapagkat napakahalaga noon sa isang relasyon. Kung totoo, tinatanggap natin na si Yahweh yung ating Aba, hinahanap natin siya palagi. Nasa isip natin siya palagi. Nasa puso natin siya palagi. At tayo po'y sumasamba sa Kanya at sa Kanyang bugtong na anak. Kung meron pong mga tao na naghihintay, kung meron pong mga tao na ang Diyos hinihintay na sila ay maghanap, walang iba kundi tayo. Sapagkat tayo mga kaibigan ng Diyos. Hanapin natin, manalangin tayo kay Yahweh. Bakit? Bakit gusto ng Diyos na tayo ay maghanap sa Kanya? Ano po bang matatagpuan natin? Kung tayo lang ay magpapakababa, kung tayo lang ay magsisisi. Pakinggan po natin ang mga huling talata na ating babasahin dito po sa Isaiah 57, 15, 18 hanggang 19. Ito pa ang sinasabi ng kataas-tahasang Diyos, ang banal na Diyos na nabubuhay magpakailanman. Nakatira ako sa mataas at banal na lugar, pero nakatira rin akong kasama ng mga taong mapagpakumbaba at nagsisisi para sila'y palakasin ko. Nakita ko ang kanilang pag-uugali, pero pagagalingin ko sila, papatnubayan ko sila, at aaliwin ang mga nalulungkot sa kanila. At dahil dito, magpupuri sila sa akin. Ilalagay ko sila sa magandang kalagayan. Sa malayo man o nasa malapit, pagagalingin ko sila. Ako, si Yahweh, ang nagsasabi nito. Mga kapatid, bakit po hangad ng Diyos na hanapin natin siya? Na tayo ay magpakumbaba, tayo ay magsisi. Sapagkat kapag ginawa natin yon, ang sabi ni Yahweh, siya ay titirang kasama natin. Kung kasama natin si Yahweh, iyan po ang pinakagantimpala ng ginawang sakripisyo ng Panginoong Yahushua. Kapiling natin ang Diyos, at pagkapiling natin siya, iiba ang takbo ng ating buhay. Magiging masaya tayo pagkasama natin siya. At sabi ni Yahweh, kung tayo nalulungkot, aaliwin tayo. Pagagalingin tayo sa lahat ng ating karamdaman. Papatnubayan tayo. Tutulungan tayo. Palalakasin tayo. Higit po sa lahat, siya po ay sasama sa atin ngayon at magpakailanman. Kaya ngayon pa lamang, mga kapatid, isipin natin kung gaano kapalad tayo dahil po sa ginawa ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yahushua. Tayo po'y tumayo at tayo po ay mananalangin. Ama namin Diyos, dakilang Aba, Yahweh, salamat po ng maraming sa iyo. Hindi namin sukat maiisip ang kadakilaan ng iyong pag-ibig. Ito po ay higit sa aming imahinasyon. Salamat ng marami sa iyo. Kahit noon pa'y makasalanan kami, ginawa mo ang pagpapahayag ng iyong pag-ibig. Isinugo mo ang iyong bugtong na anak, alang-alang sa aming lahat. Nandito kaming mga anak mo, nakahandang pumuri at magpasalamat. Di namin kailanman kalilimutan ang lahat ng iyong ginawa. Kaya ipagdiriwang namin ang mga kapistahan, akay ng aming pananampalataya, at mula po sa aming mga puso, kami po ay maghahanda. Susuriin at sisiyasatin namin ang aming mga sarili sa ganang kaya namin. Kaya humihingi kami ng tulong sa iyo sa aming pagsisiyasat. Pakisugo ang iyong banal na Espiritu. Ipakita sa amin kung saan kami nagkukulang. Ipakita sa amin ang masasamang ugali namin. Ipakita sa amin ang mga nakatagong kasalanan upang ito'y ganap naming pagsisihan para lalong bumuti ang aming kaugnayan sa iyo. Panginoong Yahushua, salamat ng marami
dahil po tinidinig mo ang aming panalangin. Nandyan ka lang araw-araw. Meron mga pagkakataon kung minsan nawawalan din kami ng pag-asa dahil po sa aming kahinaan. Mahina ang loob namin, lalo na pag dumarating ang mga pagsubok. Kaya pala, napakaraming talata sa Biblia na nagsasabing huwag kang matakot. Balit, bagamat alam namin yon, bilang mga tao, dumarating din ang mga pagkakataon ng hihinang loob namin. Pero sa tuwing inaalaala namin ang iyong tiniis, krus, kapag ka naiisip namin ng kadakilaan ng iyong pag-ibig, napapawi ang aming takot. Lumalakas kami sapagkat tinupad mo na ang dapat mangyari. Kaya ano man ang mangyari sa mundong ito, tiyak ligtas kami. Tiyak kami po ay sa iyo. Maghahanda kami sa pagtanggap ng banal na hapunan. Maging sariwa nawa sa aming isip ang iyong mga tiniis para sa amin. Gawin po kaming karapat-dapat sa pagtanggap ng tinapay at sa katas ng ubas. Ngayon pa lamang, akayin po kami sa ganap na pagsisisi at sa ganap na pagbabagong buhay. Ama, pakibasbasan ang bawat isa sa iyong mga anak. Meron po kaming inilalambing sa iyo ngayon. Kung meron man sa amin, meron pong taglay na anumang suliranin, anumang matindi at mabigat na problema, anumang sakit o karamdaman, Ama, ilalapit namin sa iyo ito. Ang aming pakisuyo, ihayamang ang mga kapistahan, mga dakilang araw, kung kailan binubuhos mo ang iyong mga biyaya. Bilang mga anak mo, di po ba maaari ipagkaloob po ang aming lalapit sa iyo? Pagagalingin mo kami sa aming mga karamdaman at tutulungan mo kami solusyonan ang lahat ng problema. Nakahanda kaming maging kasangkapan mo. Ano man ang mangyari, Ama, tutuparin namin ang iyong kalooban. Basbasan ang bawat sambahayan namin, mga anak namin, lalo na ang mga bata pa, sa pagtanggap nila ng banal na hapunan. Maging karanasan ito para sa kanila, para lalong tumibay ang pananampalataya at lalo pong magbigay ng kanilang sarili sa paglilingkod sa iyo. Ama, sumasampalataya kami, dininig mo ng aming panalangin. Hinihingi po namin ang lahat sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng banal na Espiritu ay sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, pakinggan po natin ang ilang mga pahayag. Unang-una, marapit na po natin makumpleto yung ating Bible studies bilang paghahanda sa atin pong pagdiriwang ng mga kapistahan ni Yahuwah. Isa na lang po ang natitira, yun pong March 31st. Pero sana ripasuhin po natin yung mga Bible studies na ito, lalo na yung patungkol po sa Isaiah 53, tsaka yung Psalms 22, yun po ay, why did Yahushua say, my God, why have you forsaken me? Sana po ay mapaghandaan natin ganap yung gagawin nating pagdiriwang ng mga kapistahan. Yung pagkapistahan po ay magsisimula April the 1st, ito po yung Wednesday, pero ito na rin po yung ating first day of unleavened bread. Kaya pinagsabay na po natin yun. Kaya mula po noon ay hindi ito po tayo kakain ng leavened product bilang pagsunod sa utos ng Diyos sa Israel. Bagamat ito'y utos sa Israel, tayo po ay nagpa-participate sapagkat meron pong malalim din na kahulugan patungkol doon. Na ito'y
maganda na rin gawin natin alang-alang po sa pagtupad ng mga yung diwa ng kapistahan. Pero pag-aaralan pa natin yung kahulugan ng mga iba't ibang kapistahan na yon sa darating na Bible study sa araw po ng Tuesday. Pero April the 1st, yun pong Lord's Supper, Passover, Unleavened Bread, 7 p.m. po ito, Pacific Standard Time. Sana po maging maaga tayo. Feast of First Fruits, ito po gagawin po sa araw po ng Sunday, April the 5th, 2026. Pero meron pa rin pagsamba sa araw po ng Friday tsaka Saturday. Yun din po ay merong tema patungkol po sa unleavened bread. Tapos yung last day of unleavened bread ay gagawin po natin Tuesday, April 7, 2026, 7 p.m. Pacific Standard Time. Tapos yung ating preparatory prayer ay tutuloy po natin sa Sunday at 7 p.m. Sunday, tapos Monday, tapos Tuesday. Bukas po ay gagawin natin sa araw ng pagsamba. Ngayon, kung nakadalo na po kayo ngayon, there's no need for you to attend the worship service for tomorrow. Tutuloy lang po natin yung ating pong preparatory prayer sa araw po ng Sunday. Yung Sunday po, ano yun? Sunday, 7 p.m. Pacific Standard Time. Okay po? Yung BLP for March, yung pagbasa po natin sa aklat ng Jeremiah, tsaka Lamentations, yung videos tungkol po doon ay pinalabas na po natin. Tapos meron po tayong isasagawang class, BLP Live Class, this coming Saturday, March 28, 3 p.m. Pacific Standard Time. Ito po ay gagawin natin via Zoom. Katulad po natin, kaya kung meron po kayong tanong, maaari po ninyong itanong. Kaya kung meron kayong tanong halimbawa tungkol sa iba pang mga bagay, itong mga live class natin ay opportunity para po maisagawa yun. Kasi, of course, yung pinaka-theme natin ay Jeremiah, Lamentations, pero we also open the opportunity for you to ask any question that you want to ask to ask us. Yun lamang po, natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.